Sa isang maliit na bayan sa Siquijor, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Andres. Lumaki siya sa isang pook na puno ng mga kwento ng kababalaghan, mga salaysay tungkol sa mga aswang, engkanto, at mga antinggero. Ang mga matatanda ay palaging nagbabala sa kanila tungkol sa mga nilalang na nagtatago sa dilim ng kagubatan at mga bundok. Si Andres, bagaman natatakot, ay hindi naniniwala sa mga kwento ng kanyang mga magulang at mga kababayan. Para sa kanya, ito ay puro alamat lamang, ngunit nagbago ang lahat nang dumating sa bayan ang isang kakaibang lalaki, si Mang Kaloy, isang matandang antingero mula sa isang malalayong bayan. Si Mang Kaloy ay may daladalang kahon na puno ng mga gamit ng kanyang sining, mga amulets, langis, at mga lihim na salmo. Ayon sa kanya, siya ang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang at iba pang nilalang ng dilim. Kayo'y ligtas hanggat hindi ninyo tinatangkilik ang mga nilalang na tulad nila. Wika ni Mang Kaloy sa isang pagtitipon sa bayan. Isang gabi, habang ang buong bayan ay natutulog, may isang kakaibang nangyari. Ang mga hayop sa paligid ay naging tahimik, at ang hangin ay naging mabigat. Si Andres ay gising pa at naglalakad sa harap ng kanilang bahay nang bigla niyang marinig ang malupit na tunog ng mga pakpak. Napansin niyang may isang anyo na lilitaw mula sa dilim ng kagubatan. Isang babae na may mga malalaking mata at may matutulis na pangil, isang aswang. Nagmadali siyang tumakbo at nagsumbong kay Mang Kaloy. "Ang aswang! Nakita ko siya!" Sigaw ni Andres na puno ng takot. Agad na tumayo si Mang Kaloy at binuksan ang kanyang kahon. Kumuha siya ng isang malaki at makintab na anting-anting at inutos kay Andres na magsuot ng isang kwintas na gawa sa mga piraso ng mga halamang gamot at inaasahang ipagdigtas siya mula sa anumang panganib. Ang aswang ay hindi kayang magtago sa mga lugar na may mga anting-anting. "Labanan natin siya gamit ang ating kalasag," wika ni Mang Kaloy. Inutusan niya si Andres na sumunod sa kanya at maghanda sa isang gabi ng labanan. Nang dumating ang gabi, naglakad silang magkasama patungo sa kagubatan kung saan madalas nagtatago ang mga aswang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig nila ang mga tunog ng mga pakpak at huni ng mga nilalang mula sa dilim. Sa biglaang pagdapo ng aswang sa kanila, nagsimula ang labanan. Gamit ang kanyang kaalaman at mga kagamitan, ipinasok ni Mang Kaloy ang mga sinaunang salmo at galit na itinapon ang langis ng kanyang anting-anting sa direksyon ng aswang. Mabilis na umatake ang aswang ngunit na-block ng mga magic na nilalaman ng mga anting ni Mang Kaloy. Sa isang matinding pagsabog ng liwanag, natagpuan ng aswang ang kanyang sarili sa isang mahigpit na loop ng magic na hindi siya makakawala. Sa tulong ng mga anting ni Mang Kaloy, nagawa nilang ipagtanggol ang bayan mula sa masamang nilalang na ito. Matapos ang labanan, sinabi ni Mang Kaloy kay Andres, "Hindi lahat ng kwento ng kababalaghan ay pwedeng gawing biro. Minsan, ang pag-iingat at pag-alam sa ating mga ugat at tradisyon ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan." Pagtapos ng pangyayaring iyon, nagpatuloy ang bayan sa kanilang tahimik na buhay. Ngunit si Andres ay natutong magtiwala at magbigay galang sa mga antingero at sa mga kwento ng kababalaghan. Mula noon, naging tagapagtanggol siya ng kanilang bayan at ipinagpatuloy ang misyon ni Mang Kaloy na ipasa ang mga kaalaman sa mga susunod na henerasyon. Sana nagustuhan mo ang